Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay sa inaasahang pagbagsak ng ilang bahagi ng rocket ng China sa loob ng maritime zones ng Pilipinas. Ayon sa NDRMC, nakaschedule ang rocket launch mula July 15 hanggang July 17. Paalala ng Philippine Space Agency sa lahat, iwasan ang paglapit o pagkuha ng anumang bahagi ng debris upang maiwasan ang panganib mula sa nakalalasong sangkap tulad ng rocket fuel. Pinapayuhan din ang publiko na agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang bagay na makikita sa lupa o karagatan na pinaghihinalaang bahagi ng rocket. Pinakakasuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga sangkot sa agricultural smuggling. Ayon sa Department of Agriculture, kabilang dito ang ilang consignee at customs broker na dawit sa iligal na gawain. Itinuturing ng Pangulo na banta o national security threat ang pagdami ng mga nasasabat na smuggled na produkto. Nakakabahala raw ito lalo't apektado ang kabuhayan ng mga maliliit na magsasaka. Una na ang sinabi ng DA na nasa 100 individual ang posible nilang kasuhan dahil sa pagpupuslit ng mga smuggled na produkto sa bansa. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, mibalik na sa sabakan sa gobyerno ang 11 kakanimiyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kon BIFF Bungos Faction. Kinatol sa presentation of balik-loob nga gipahigayon sa 90th Infantry Battalion sa Philippine Army netong Hulyo 9 ning tuiga. Bit-bit sab sa mga surrenderies ang ilang mga armas isip simbolo sa ilang sinseridad sa pag-undang sa armadong pakigbisog. Lakip sa ilang gisurrender mo ang M653 rifle, M203 grenade launcher, M16 rifle, caliber 50 sniper rifle ug uban pang mga armas. Gipresenta sila sa 601st Infantry Brigade kauban ang lokal nga panggamhanan sa mga lungsod sa Dato Saudi ang Patuan, Sharif Agwak, Dato Hofer, Dato Unsay ug Dato Abdullah Sangki, ug sa mga ahensya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM. Giatagan sab sila og sinakong mga bugas, pagkaon, liso sa mais ug cash assistance gikan sa mga LGU ug regional offices isip suporta sa ilang pagbalik sa malinawon ug luwas nga kinabuhi. Malampuson nga natapos ang trade fair nga gihimo sa Davao City subay sa Micro, Small and Medium Enterprises kun MSME Week 2025. Gisugdan kini netong Hulyo 10 ug natapos netong Hulyo 13 ning tuiga. Din kapin sa 30 ka mga lokal nga negosyante ang nitambong ug nag-display sa ilang mga produkto sama sa mga pagkaon, mga handicraft, accessories, lokal nga ilimnon, fashion items pati na mga wallet, keychain ug uban pang souvenir items nga mapalit lang sa baratong kantidad. Tumong sa trade fair mo ang pagtabang sa mga gagmayng negosyante nga mas mailhan pa ang ilang produkto og makadani og dugang customer. Samtang niapil sab sa maong kalihukan ng Department of Agriculture, Regional Field Office 11, dalang nagkalain-laing produkto sa mga mag-uuma gikan sa Davao Region. Din usa sa ilang gipasiugda mo ang konsepto nga farm to table. Kuna sa ilang gibida kining banana cake nga hinimo sa saging nga gitanom mismo sa mga mag-uma. Pinagi sa kalihukan gilauman nga mas daghang gagmayng negosyante pa ang mulambo. Makakita og bagong oportunidad og makig-partner sa mas dagkong merkado. O mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.